Kapag sinabing Davao, di pwedeng mawala ang durian at sinugba o inihaw. Pero may isa pang pagkaing Davaoenyo na tiyak magpapakalam ng sikmura. Ito ang bulkachong. Sinabaw ang karne at buto-buto ng kalabaw na 25 years nang bumubusog sa mga residente at bisita ng lungsod. Lami kaayo! Dito sa Davao, isang kilalang putahe ang pinasikat ng isang karinderya. Mainit na sabaw ng pangunahing sangkap, kalabaw, ang bulkachong. Bakit nga ba bulkachong ang tawag sa putaheng ito? Bulkachong ang tawag namin dito kasi bulkachong, bulalong karabaw ni Chong. Si Chong doon sa bulkachong ay si Rolando Baltolore. Gustong-gusto ito sa mga tao kasi masarap kasi. Ang masarap. Gawa ng ang husband ko si Rolando Baltolore ang nagtimpla, kanyang timpla. Asawa ni Nanay Nara si Chong. Magkasama raw nilang binuo ang negosyong ito hanggang sa naging institusyon na sa Davao City. Hindi raw makukumpleto ang pagbisita sa Davao kung di makakahigop ng bulkachong. Ang mainit na sabaw na ito raw ang nag-ahon sa kanila sa hirap. Dating nagtitinda lang ng sigarilyo sa bangketa si Nanay Nara at ngayon namamayagpag na ang negosyo. Noong dekada 90, sinimulan nila ang pagtitinda ng lutong ulam, kabilang na ang bulkachong. 500 piso lang ang naging puhunan nila. Ang bulkachong is kalabaw yan talaga, walang halo. Basta parang nilaga. Unti-unting sumikat ang putaheng bulkachong, kaya dito na rin nila ipinangalan ang kainan. Hanggang ngayon, bulkachong pa rin daw ang kanilang bestseller. Sa lakas ng benta ng kanilang bulkachong, nakauubos daw sila ng hanggang 100 kilo ng kalabaw kada araw. Mahirap daw maghanap ng karne ng kalabaw, kaya may diskarte si Nanay Nara. Suki ko sa may bangkerohan, public market, at saka Panabo. Dalawa ang suki ko. Kasi pag maubusan ng karne, maubusan si Panabo, mayroong mag-supply sa akin. Sa tagal niyang nagtitinda ng bulkachong, sanay na raw siyang kumilatis ng sariwang karne ng kalabaw. Ito ang sinusupply sa amin, itong ribs. Meron ding sa paa, sa tuhod, kinakat nila. Ito parte. Merong laman. Ito, red na red. Oh, fresh talaga tingnan. Mabango pa. Hindi raw ito bulkachong kung walang buto-buto. Pinapaano namin sa kanila na ganyan talaga, may buto ang serve namin. Buto tapos may laman. Dapat may buto kasi masarap. Kung hindi namin isi-serve ang buto with laman, hindi na bulkachong yon. Simple lang daw ang pagluluto ng bulkachong na ang recipe hindi raw nagbago mula pa noon. Sa malaking kaldero, ilagay mo doon, hugasan. Tapos, lagyan ng tubig, pakuluan lang. 3 hours hanggang lumambot. Tapos yun, dagdagan na ng mga ingredients. Walang gisa. Sikreto raw ang pinaghalu-halong pampalasa na ginagamit ni Nanay Nara. Pagkalipas ng 3 oras, luto na ang bulkachong. Ang lasa niya is masarap, tapos creamy. Then, hindi siya katulad ng ibang kalabaw na akala mo ay lasang baka talaga. 12 years na ako nagkakaon dere. Wala nagbago. Grabe. Sari-sari mga tao raw ang parokyano ng kanilang bulkachong. Low profile hanggang high profile. Dito, marami dito magkain ng basketball player, PBA player ba? Marami na, mga artista din. Maging si dating Pangulong Duterte, suki raw ni Nanay Nara. FPRRD, laging pumupunta dito. Masarap daw. Bukas ang kanilang kainan hanggang madaling araw. Peak hours daw pagsapit ng hating gabi. Maraming lasing.
Pag madaling araw, ayun, magsidatingan ang mga lasing dito. Ang sabaw, pang hangover. Masaya ka kasi maraming benta. Kahit may edad na, tutok pa rin si Nanay Nara sa negosyo. Ito na raw ang libangan niya sa pang-araw-araw. Ako pa rin ang duty dito, 24 hours minsan. Ito ang buhay ko. May mga katuwang naman daw siyang kamag-anak sa pagpapatakbo nito. Kasi ang masaya. Marami akong natutulungan. Kahit wala akong anak, marami akong natutulungan. Sa pagsisikap nilang mag-asawa, nakapagbukas na sila ng isa pang branch sa Davao at sa Bohol. Pinatunayan ni Nanay Nara na hindi kailangan ng malaking kapital para magsimula ng pangarap na negosyo. Kung may kapital, kahit kunting kapital, okay na. I-rolling mo lang, rolling lang. Wag hindi ka anong tawag nun? Gastos. I-control mo ang sarili. Meron kang dapat bilhin na hindi mo na tamang-tama lang ang na-income mo. Control ka lang. Ganun lang. Tapos mag-save. Hindi naman kailangan komplikado ang isang putahe para tangkilikin. Kailangan lang maging consistent sa lasa at sarap. Grabe. Tulad sa negosyo na consistency is the key.